Buwan ng Enero sa London, binawian ng buhay ang Nueva Negros Occidental 5th District Representative na si Ignacio Iggy Arroyo. Na-carjack arrest siya at makalipas ang isang araw, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Tinanggal ang kanyang life support system na siyang naging hudyat sa pagtatapos ng pakikibaka niya sa sakit na liver cirrhosis. Base sa kanyang death certificate, multiple organ failure, sepsis, pneumonia at liver disease ang sanhi ng kanyang kamatayan. Bukod sa pagiging kongresista, nakilala si Iggy Arroyo dahil sa kanyang pag-ako sa multibillion peso Jose Pidal account noong 2003. Ang yamang ito ay napabalita ang pag-aari ng kanyang kapatid at nooy first gentleman Mike Arroyo. Sa edad na 21, binawian ng buhay ang undefeated flyweight boxer na si Carlo Maginto. Sa kanyang ikasyam na laban bilang isang professional boxer, isang blood clot sa utak ang nagpatumba ng tuluyan sa boksingero. 75-75, we have a majority draw. Nauwi sa majority draw ang 4 na round na laban ni Maginto at ng kapwa Pilipinong si Mark Joseph Costa. Pero biglang natumba si Maginto sa loob ng ring. 5 araw siyang nakomatos bago binawian ang buhay noong February 3. Masakit pala aja, pwede. Ano ang tagabi niya, mo dagin ko ang mga Diyos. Dahil sa pagkamatay ni Maginto, nagsagawa ng investigasyon ang Games and Amusement Board ukol sa tamang pamamalakad sa boxing sa Pilipinas. Isa namang krimeng kinasangkutan ng menor de edad ang gumulantang sa Visayas nitong taon. Ito ang pagpatay kay Dr. Andres Gumban ng Bacolod City. Ang krimen, kinunan pa ng cellphone video. Sa video, makikitang pumasok ang biktima sa kanyang kusina para maghugas ng kamay. Doon na siya pinukpok at pinagsasaksak ng 2 salarin. Nagtamo si Gumban ng 35 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa salaysay ng 16 na taong gulang na sospek, inaya raw siya ni Gumban sa bahay nito. Isinama niya ang kaibigan niyang 18 anyos na si Fa Pascual Jr. Sa isinagawang promulgation noong December 12, nahatulan ng guilty beyond reasonable doubt ang 16 anyos na sospek. Ngunit dahil menor de edad, suspendido pa rin ang naturang sentensya alinsunod sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act. Sa Marso naman, nakatakdang isa ilalim sa pre-trial ang isa pang sospek sa krimen.